Hi guys, good evening! Meron tayong papansining comment. Dahil according to user 423, sure win, Senator Bongo. Oo nga naman. Kung mapapansin natin, hindi talaga bumababa si Bongo sa slots ng below 5. Sure spot na yan. Maaari pa ngang mag number 1. Pero kaya ko ito ginagawa ang content na to a day before the election, hindi po ito pangangampanya. Bagkus ito po ay ang pagbibigay na maaari nating pagninilay-nilayan bago mag alas 7 bukas ng umaga. 'Di ba? Ang unang tanong ko sa mga DDS supporters, nagpunta na ba si Bongo sa Hague? Hindi pa. Ngayon, totoo kaya ang mga naulig-ulinigan natin na si Bongo at Sara talaga ay hindi magkabate kagaya ni Bato at ni Sara Duterte? Pangatlo, alam naman natin na si Trillanes ay may inihaing kaso kay Bongo patungkol ito sa Frygate scam. Ito ay ipinasa ni Trillanes sa DOJ noong July 5, 2024. Kasama nito si Digong. Dahil yung ipinasa ni Trillanes noong July 31, 2024, ito naman ay patungkol doon sa magic lifter na ang akusado naman, ang respondent rather, ay si Pulong, si Manscarpio, 'di ba? Si Paildon, if I am not mistaken, 'di ba? At may idinagdag pa si Trillanes na kaso against Bongo sa pagkikwestiyon doon sa mga questionableng project ng Davao na napapasa kanya at nung business ng pamilya niya. Ang tanong, kung si Bongo ba ay tatakbo bilang presidente sa 2028, ano ang maaaring epekto ito sa kanya? So kung paglilitisin ito, maaaring maiisang tabi kung siya ay maging presidente. Pangalawa, kung sakaling maging makonvict siya nito, may 6 na taon na pwede siyang di makulong kung siya manalo bilang presidente. 'Di ba? Hindi nyo rin ba naisip, mga kaibigan kong DDS, kung bakit sinabi ng Tatay Diggs nyo noon na mas pipiliin niyang tatakbo bilang presidente si Bongo kesa kay Sara Duterte? Hindi nyo din ba naiisip ang posibilidad na hindi pa bumibitaw ang China sa pagpipipilit nilang makapasok sa sistema ng Pilipinas? Bakit pa sa isang Duterte sila susuporta na patulog na? 'Di ba may chance na pwede nilang suportahan si Bongo na umaarangkada at iboboto nyo pa? So, ito ang pinakamasakit na kailangan yung pagninilay-nilayan. Hindi kaya si Bongo boboto para ma-impeach si Sara Duterte at nang wala ng bara sa dadaanan niya sa 2028 presidential election, national election? Iboto nyo si Bongo na ang inaakala nyo ay kakapi nyo. Yun naman pala ay nagpupumiglas na isang kalaban. Remember,
sa politika, mas unahin mo ang sarili mong kapakanan, ang sarili mo na kung saan ikaw ay direktang magbinipisyo, kaysa isusugod mo ang isang politiko na alam mo namang wala ka nang mahihita at maaaring magdala sa iyo sa kawalan. So, mga Duterte supporters na nag-iisip iboto si Bongo, 'di ba? Para bumotong hindi ma-impeach si Sara. Go nyo lang. Basta kung kayo ay mabudol ulit, huwag nyo kaming sisihin, ha? At second, alam natin at kinumpirma na ni Sara na kasama siya na kukunin ng ICC at si Bato. Pakatandaan nyo na si BBM ay may makapangyarihan na maaaring hindi niya nga isurrender si Bato. Na itong si Bato ay takot na hindi makikita ang paglaki ng mga apo niya. Maaari din nating isipin at hindi malayong gawin. Bato, hindi kita isusurrender sa ICC. Bumoto ka para mapatalsik si Sara D. Ito ay, again, naririnig ko sa isang tiririt lamang. Pero kung isipin mo at titingnan ang tsansa na magiging totoo, ang sinasabi ni Tiriret ay may malaking porsyento na ito ay magkakatotoo. Diyos ko, Lord.